Mga katoto, ngayon po ay pagdiriwang ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Kalimitan po ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay malimit nating isipin na isang paglisan. Kumbaga parang iniwan tayo. Kung may paglisan ay may pamamaalam. Subalit ang mga pagbasa sa araw na ito ay malayo sa diwa ng pag-alis, paglisan o pamamaalam. Umiikot ang pagdiriwang natin ngayon sa tatlong kataga: pangako, pananatili, pag-asa. Hindi po pamamaalam, wala po yan. Pangako. Ang unang pagbasa ay nakatuon sa isang pangako. Tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo. Subalit kalakip ng pangakong ito ang isang paghamon. Kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at sa lahat ng dako ng daigdig. Pananatili, ikalawang salita po. Ang pangakong binitiwan niya sa unang pagbasa, higit niyang binigyang liwanag sa Ebanghelyo. At alamin ninyong ako ay kasama ninyo tuwi na hanggang sa wakas ng panahon. Pag-asa. Si Pablo, na isa sa mga saksi sa mga naganap sa buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, ay siyang nagbibigay buod sa diwa ng ating pagdiriwang sa araw na ito. Aniya, liwanagin nawa niya ang inyong panloob na paningin upang mabatid ninyo ang dakilang pag-asa na siyang panawagan niya sa inyo. Ang pagtitipon natin tuwing linggo ay maraming dahilan. Bukod sa pakay nating magbigay puri sa Diyos, kagustuhan din natin na mabigyang kahulugan ang ating buhay, ang ating mga pinagdadaanang karanasan, sa madaling salita ang ating kasaysayan, ang kasaysayan ng kaligtasan, at ang kasaysayan ng tao sa mga araw na ito ay magkaugnay po. May koneksyon sa isa't isa. Una sa lahat, ang Diyos ay patuloy na nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng kasaysayang nagaganap ngayon at dito. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay isang makasaysayang pangyayari. Kalakip ito kaugnay ng higit na malawak na hiwaga ng Paskwa. Ang pagkamatay, muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi ito isang pangyayaring naganap na lamang at sukat at wala nang kinalaman sa ating pangkasalukuyan at hinaharap. Ito ay kasaysayan rin natin. Ito ay may kaugnayan sa ating ngayon at bukas. Nabubuhay pa rin tayo ngayon at nakapag-aagwanta sa pang-araw-araw na pagsubok dahil sa parehong pangako ng Diyos. Ang ating Diyos ay isang Diyos ng pangako at Diyos ng katuparan. Tinupad niya ang pangakong pagbaba ng Espiritu Santo. Tinutupad pa rin niya ngayon ang patuloy na pangako ng Espiritong nagtataguyod ng buhay, ng pagpapanibago, ng pagbabagong anyo sa lipunan. Nasa likod siya ng lahat ng magagandang panukala na nagkakadiwa at naisasabuhay saan man sa daigdig. Halimbawa nito, ang patuloy na kabatirang ang mga angking yaman ng daigdig ay dapat pakaingatan at alagaan at hindi aksayahin. Buhay pa rin ang pangako ng Diyos sa tao at buhay pa rin ang katuparan ng mga pangakong ito. Ikalawa, ang pananatiling ipinangako ni Jesus ay bagay na dapat nating pagyamanin, limiin at isabuhay sa ating panahon. Marami tayong pangarap sa buhay natin, sa daigdig na ito. Nariyan ang pagnanasa nating matulungan ng mga sawimpalad, mga walang kaya, mga api sa mundo. Hindi natin may tataguyod ang lahat ng dakilang hangaring ito kung wala ang Diyos, kung tayo nag-iisa. Ang mga dakilang hangaring ito ay nagpapatuloy, hindi sapagkat tayo masugid, masipag at mapagtiis lamang. Kailangan natin ng lakas mula sa itaas. Hindi biro ang magpagal sa isang bagay na parang walang katapusan. Parang naglalagay tayo ng tubig sa buslong walang ilalim, isang lokbutang walang puwet, kumbaga. Hindi biro ang magpakahirap para sa mga taong hindi man lamang marunong tumanaw ng utang na loob. Tulad ng mga special children, mga may kapansanan sa pag-iisip na hindi nakararamdam ng diwa ng pasasalamat. Sa aking karanasan bilang guro, napakahirap at lalong pahirap ng pahirap ang magturo, lalo na't ang kakayanang matuto ng mga bata ngayon ay napakahina
kung itutulad noong araw. Dahil sa maraming dahilan. Kasama na rito ang social media. Nanghihinawa rin ang pinakamasugid na apostol. Nagsasawa rin ang pinakamasipag na disipulo. Subalit, sa kabila nito ang misyon ng simbahan ay nagpapatuloy. Bakit? Ito ay walang iba sapagkat ang Diyos ay kapiling natin tuwina, ngayon, kailanman, tulad ng kanyang pangako. Ano ngayon ang kahulugan ng lahat ng ito para sa atin? Malinaw ang saad ng mga pagbasa. Ang lahat ng ito ay dapat mauwi sa pag-asa. Ito ang binigyan diin ni Papa Benito XVII sa kanyang encyclical na Spe Salvi. Pag-asa ang higit na kinakailangan natin sa ating panahon ngayon. Napapalibutan tayo ng kawalan ng pag-asa sa lahat ng larangan ng buhay. Marami nabubuhay sa kawalang pag-asa na para bagang wala nang hinihintay na katugunan sa lahat ng kanilang mga suliranin. Subalit ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay isang katugunang malinaw sa kawalang pag-asang ito. Si Kristo ay hindi lamang buhay. Siya ay kapiling natin. Siya ay pangako at katuparan ng pangako. At ang kanyang pag-akyat ay hindi paglisan, bagkus pananatili. At tandaan ninyo sa aniya, ako ay kasama ninyo tuwina hanggang sa wakas ng panahon. So, ngiti po tayong lahat mga kalakbay at katoto. Kapiling po natin ang Diyos. Hindi po siya umalis. Hindi nagpaalam. Kasama ninyo ako, sabi niya, hanggang sa wakas ng panahon. At ito po ang inyong kalakbay at katoto sa lingguhang episodyo ng Puso sa Puso na nagsasabing, salamat po at pagparain kayo ng poong may kapal.